Yan. So yung mga bossing, so yan, welcome back sa ating channel muli, Jolo Ems. Meron tayong i-share sa inyo na maiksing tutorial video about sa WPC fluted panel installation. So para nagkakaroon ng idea yung mga beginners natin sa pag-install nito at paano yung proper installation at mga kailangan natin. At so yun mga bossing, so bago tayo mag-umpisa, sabihin muna natin kung ano nga ba itong mga WPC fluted panel na to. So ito ay ginagamit natin for cladding and interior design para sa ating mga wall, mga ledge, at marami pang iba. So bali ang ating WPC fluted panel ay may dalawang klase. So para alam nyo yung bibili ninyo at alam nyo yung paggagamitan ninyo. So meron tayong for interior. And meron tayong for exterior. So ito, mga bossing, itong for interior natin, mapapasin ninyo ay mas maliit, mas manipis, kaysa dito sa pang-exterior. And then mas matibay ito. Itong pang-interior natin mga bossing, kaya hindi ito pwede sa exterior dahil ito ay laminated. Natutuklap yung kanyang pinaka-design. Ayun, laminate lang siya. Hindi kagaya nung pang-exterior natin, ito talaga ay solid. Kung anong kulay nung nasa ibabaw, siya rin ang kulay nung nasa ilalim. Kumbaga homogeneous or monolithic yung kanyang pagkakabuo o pagkakahulma. Pero itong pang-exterior mga bossing, pwede rin ito sa interior. So nakadepende sa inyo. Yun nga lang mga bossing, ang tatanungin is kayo dahil mahal ito. So kaya mga bossing, kapag magkakabit kayo ng mga ganitong panel, kailangan pipiliin ninyo or alam ninyo kung alin ang pang-interior at pang-exterior. So, sasabihin nyo sa seller natin. Itong pang-exterior natin, mga bossing, ay mas malaki, mas mabigat, at mas mahal, at mas matibay. Ayan. So, dahil ito ay ginawa talaga for exterior. Ayan, mga bossing. So, dalawa yung pagpipilian ninyo. At maraming mga kulay yan. Meron niyang mga 3-in-1, 4-in-1, 5-in-1. So, ang gagawin niyo, mag-a-ask lang kayo sa ating mga seller. And then, hindi lang yan. May ginagamit din tayong mga L-trim. Ayan. So, itong L-trim naman mga bossing, ginagamit natin to sa mga kantuhan. Kasi yung ating WPC panel, makikita ninyo, kapag kinabit natin, malapit sa corner or nasa corner na part, magkakaroon yan ng gap. Ayan. May gap yan kasi meron niyang mga naka-emboss na groove sa loob. Kaya automatically, magkakaroon talaga yan ng gap. So para mawala ang gap na yan, ang ginagawa natin, lalagyan natin ng L-trim or corner trim. Ayan. So L-molding. So para pag nilagay natin to, makikita ninyo, ayan, wala na tayo makikitang gap at mas aesthetic ang ating gawa, mas quality. And then ito naman, meron tayong mga clip. Okay? So ang clip natin mga bossing ay dalawang klase din. Meron tayong pang-interior na clip, mas maliit siya, at meron din tayong clip na pang-exterior. So kaya kailangan mga bossing, pag mag-i-install kayo ng ganitong mga WPC fluted panel, gagamit kayo ng clip. Okay? Para mas matibay. So ang iba, ginagawa nito mga bossing ay yung no more nails. So para mas mabilisan, ang ginagawa na lang nila, no more nails or any adhesive na pwedeng pangdikit sa kanilang mga walls. Pero ang problema mga bossing ay hindi siya ganon katibay. So kaya ang ginagawa namin, gumagamit talaga kami or gumagamit ako ng mga clip. So yung nakikita ninyo, ayan. So ang installation ng ating clip, dito lagi nakalagay yan. Sa ganitong part, doon sa may sinusok-sukan sa may dugtungan niya. Okay, so parang ganito ang mangyayari. Ayan, so pag nakaklip na yung ating mga clip sa pader, pag nakapix na, naka-screw na, or naka-ribbit, ang gamit namin mga bossing is blind ribbit. Kinakailangan yung blind ribbit na gagamitin niyo ay malalaki. Yung ginagamit namin is 532 by 1 inch. So malaki. Mga bossing, huwag kayong gagamit ng maliit para mas matibay yung kapit ng ating mga clip. Okay? So sa isang panel natin, meron tayong 2.9 na haba no every panel natin. So ang nilalagay namin na clip is around 5 pieces. Or kung gusto nyong damihan, mas maganda mga bossing. Pero 5 pieces is enough. Hindi nyo na matutuklap ang ating WPC panel. So yan mga bossing ang lagi kong nire-remind. Pwede naman tayong gumamit ng mga no more nails. Pero mas suggest ko gumamit kayo ng clip.
para mas tumagal yung panel natin. Kasi once na ma-expired na yung ating nilagay na no more nails or adhesive ay tutuklap na yan. So ito pang matagalan mga bossing. As long as hindi natutuklap si blind rivet or si screw dun sa ating clip, hindi matatanggal si fluted panel. So yan mga bossing, no? And then ang gawa ng ating fluted panel mga bossing, pag kayo ay magkakabit ng mahaba or mataas masyado, kasi nga 2.9 lang ang ating length ng WPC. So kinakailangan ang dugtungan natin is alternate. So makikita ninyo, meron tayong dugtungan, ayun o, pero ito mga bossing, may seams. Kinakailangan pag magdudugtong kayo ng mga WPC panel ay original cut sa original cut. Huwag kayong magdudugtong ng tinabas na. Kasi ito mga bossing, hindi na namin tinatabas yung original cut ng mga WPC panel. Dinudugtong na lang namin yan para maiwasan natin yung mga kawang. Kasi baka mamaya, kapag hindi nagtabas tayo ng sarili natin, hindi natin na-eskwala ng maayos, magkakaroon ng kawang. Kaya ang ginagawa namin mga bossing, pinapabayaan na lang namin yung mga original cut pareho. Sila yung magdudugtong. So may lalabas dyan na kulay puti. Ayan, yan yung seams. So ang ginagawa namin mga bossing, mawawala yan, ipare-retouch namin sa mga pintor. So yung mga bossing, kita nyo, ito na nga pala yung finished product ng ating WPC cladding na pinakita. So nakikita ninyo, wala na yung dugtungan. Hindi na siya masyadong halata, di ba? So ganun lang mga boss yung technique natin. So i-retouch natin ng pintura. So tandaan nyo, alternate ang kabit ha. Huwag nyong ilalagay sa isang location lang yung dugtungan para mas maganda. And then ipare-retouch natin sa pintor. So yan, although may nakikita kayong seams, pag sinilip natin yan ay pantay na pantay ang ating fluted panel. Ayan o. So wala kayong makikitang, ayan, wala kayong makikitang nakabukol na part. So yung puti, natural lang yan mga bossing. Matagal na ako nag-install ng WPC panel, ng mga fluted panel, may lumalabas talaga na puti. Kaya ang ginagawa naming solusyon dyan ay pinaparetouch namin sa mga barnisador or sa mga pintor na same color ng WPC panel natin. At kapag maglalagay kayo ng clip mga bossing, kinakailangan sa dugtungan ha. Ito, pag maglalagay kayo ng clip, idadamay nyo yung dalawang WPC. Ayun, nasa dugtungan na yun, no? Nakasentro yung ating clip sa dalawang panel, mga bossing. So, yan yung ating simple tips para dito sa ating WPC panel installation. At ako'y magiging busy pa, mga bossing, dahil ako nag-i-install nitong ating mga WPC. Kapag ganito kasing mga interior design, or yung mga masiselang gawa, ako talaga yung gumagawa. So, hindi lang ako nag-video mga bossing, pero madami tayong mga video about sa tutorial ng ating mga WPC panel installation. Diyan, syempre mga bossing, sa magtatanong naman kung paano yung diskarte natin dun sa pinakahuling piraso ng WPC fluted panel na ikakabit. Ginagawa namin mga bossing is ganito. So, naka-clip pa rin siya. Ayan, syempre, makikita ninyo, pag tiningnan natin na ganito, di ba, pangit kasi may naka-expose na clip. Ayan, so ngayon, dito nalalabas yung ating L-trim. Ito yung ginagamit natin pagdating sa mga ganitong dulo. Kung ang design ng ating mga WPC fluted panel ay hanggang dyan lang. Kung halimbawa, hindi siya nakasagad doon sa pinakadulong pader, yung ating wall ng panel. So doon na tayo pwedeng gumamit ng epoxy, pwede tayong gumamit ng no more nails, pero make sure lang na kinakailangan kapag may pintura, tutuklapin ninyo yung ibang part na may pintura para kumapit ng mabuti yung ating gagamitin ng mga adhesive. Kasi ang adhesive ay kapag nakadirect lang sa pintura ay walang tibay. Ayan, so ito mga bossing, ayan yung L-trim. So pag bibili kayo ng ganitong molding, sabihin nyo lang L-trim. Ayan, ito yung mga nilalagay dito sa mga corner, sa mga edge, sa mga dulo. Ayun siya mga bossing, di ba? So kapag nailagay na natin to, so makikita na ninyo, malinis na yung ating WPC fluted panel. Maganda ng tingnan. Ngayon naman, ang tanong natin, yung pandikit na gagamitin natin dito. Dito na ngayon tayo gagamit ng no more nails, adhesive, or kaya ng ating mga epoxy. So, depende na sa inyo mga bossing kung paano nyo ito ididikit gamit yung mga adhesive. So, mamili na lang kayo, basta make sure lang, tatandaan nyo palagi, matibay. Mga bossing, lulubos-lubosin natin yung pagpapakita sa inyo ng ginagawa naming diskarte about sa L-trim. Ayan, may mga epoxy na yung pinaka-exterior corner niya. And then, dito naman, kita nyo, yun, nilagyan namin ng maraming gitli
para magkaroon ng anchorage itong ating epoxy doon sa mga butas-butas para maging matibay siya. At syempre may magtatanong din mga bossing kung anong ginagamit natin. Pangputol, pang-cutting, pangtabas ng ating mga WPC. So ang ginagamit namin mga boss ay ito, grinder na may balang cutting disc. Pwede nyong gamitin to sa ating pang-interior and sa ating pang-exterior. At pwede rin kayong gumamit ng mga cutter. Pag straight naman yung puputulin natin. Pero kung pabalagbag, pag ganito, ayan, cutting disc ang gamit namin. Pero kung pabalagbag na ganyan, kasi ito pwede nyo tabasin ng matatalim na bagay. So katulad nito, bigyan ko kayo ng sample. Ito, pag tayo tatabas ng pahaba, padaanan nyo lang yan. Ito, pag napadaanan natin siya, pwede na natin siyang baliin, ganyan, nang walang kahirap-hirap. Ayun o, di ba? Putol na siya. Pero, kung pag ganito ang tabas natin, kinakailangan may cutting disc na tayo.